Bakit maraming unemployed sa Pilipinas? Tatlong dahilan kung bakit maraming unemployed sa Pilipinas kahit pa nakapagtapos sa pag-aaral. Una, sobrang taas ng standard qualification ng mga employer sa Pilipinas. Tama, sobrang taas po ng qualification ng ibang kumpanya para makapasok ka. Yung tipong cashier na nga lang ang a-applyan mo, di ka pa makapasok dahil hanggang third year college ka lang. Maaaring sabihin ng mga employer na nag-iingat lang sila sa pagpili para sa ikabubuti ng negosyo nila. Tama naman yon, pero tandaan, hindi lahat ng undergrad ay bobo at hindi rin naman lahat ng nakapag-graduate ay edukado. Pangalawa ay ang competition. Marahil nagtataka ka kung bakit hirap ka pa din makapasok sa isang kumpanya kahit nakapagtapos ka naman sa pag-aaral. Ito ang sagot. Mas priority ng malalaking kumpanya ang may experience kahit isang taon lang kaysa wala. Ayaw nila sumugal at magsayang ng oras at pera para turuan ka. Ibig sabihin, kalaban mo sa posisyon ang mga nakapag-graduate ng nakaraang taon na nag-earn muna ng experience. Imagine, according sa statistic, 3% lang out of 100% sa mga nag-graduate ang nagtayo ng sariling negosyo at naghahanap ng mga magagaling na mga empleyado na katulad mo. 97% naman ay nakikipagsapalaran para makahanap ng trabaho. Ibig sabihin, kung hindi ka matanggap sa field na ina-applyan mo, magtsatsaga ka muna sa ibang trabaho na para na sana sa mga undergraduate. Mas malaki ang chance na mas mapili ka kaysa dun sa mga hindi nakapagtapos. Kawawa naman yung mga hindi tapos. Kung nahihirapan ka makahanap ng trabaho samantalang nakapag-aral ka, mas lalo naman ang mga hindi nakapagtapos. Mas hirap sila at nagtatsadyaga na lang sa mga contractual. Pangatlo ay ang mga backer o backup. Na-experience mo na ba na mas nauna pang makahanap ng trabaho ang iba o sabihin na natin yung mga kasabayan mo kaysa sa'yo kahit di hamak na mas lamang ang credential mo kaysa sa credential nila? Yes, sila ay may kilala o kamag-anak na nasa loob na mismo ng isang kumpanya. Lalo na kung nasa posisyon ng mga ito tulad ng CEO, COO, Board of Directors, Managers, Supervisors, etc. Real talk, kaya nausong sipsipan sa corporate world dahil sa mga ito para mas madali nilang maipasok ang mga kaibigan, kamag-anak, kakilala at iba pa na gusto nila maipasok to the point na kahit hindi naman linya ng employee ang vacant job dahil sa malakas na backer ay madali nilang ito na ipasok sa kumpanya. Yan ang masakit na katotohanan sa corporate world. Ika nga nila, reality hurts. Ngayon, sino nga ba sa tingin mo ang may kasalanan kung bakit nangyayari ito ngayon sa Pilipinas? Sa tingin mo, gobyerno ba? Mga employer ba? Mga backer ba? O mga employee ba? I-comment mo naman ang opinion mo at pag-usapan natin.